Welcome to Donmar TV News Channel. The Isambayan Group has formally endorsed today Vice President Leni Robredo as their presidential bet in the coming 2022 elections. They have chosen Robredo based on her integrity, track record, and patriotism. In a statement, the Vice President expressed gratitude for the group's nomination and trust. But as of this time, she is still undecided whether to seek a higher position. Though she asks for prayers from everyone for her to make the best decision. Despite this, Isambayan lead convener and former Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio believes Robredo would accept the challenge. We expect to meet with her and explain to her why we have chosen her. And we hope that she will accept the challenge. If she declines, we will meet again. But that's for us, that should be a remote possibility because she already said that she's willing to save the country from plunder, from dictatorship. She's willing to accept the challenge. Former Justice Carpio added if VP Robredo will accept the endorsement, she will lead the selection process of candidates to complete their unified national ticket. For now, Isambayan is yet to release names of their vice presidential and senatorial candidates. Nag-iinarte pa ito, no? Hindi, totoo lang yung nag-iinarte pa. Talagang gumagaya dun sa... ang akin lang, Robredo, alam naman natin may ambisyon ka eh. Takbo na. Sige na, takbo na. Sama-sama na kayo dyan. Ako honestly, ito, political wise, gusto ko talagang tumakbo si Robredo. Para halo-halo na sila doon, di ba? I mean, sama-sama na ho silang ang tawag doon? Mahahati talaga lahat ng oposisyon. Alam naman natin, si Isko, oposisyon yan. Kahit sasabihin niyang, hindi ako oposisyon, hindi ako kulay pula, hindi ako kulay dilaw, ako'y kulay moreno. Wag mo kami pinagluloko. Hindi, di ba? At least tapos si Pacquiao pa. Tapos si Lacson pa. Tapos siya. Di hating-hati na sila. 4 silang magdi-divide ng boto. Alam mo, sobrang nakakatawa lang si Trillanes, ha? Kasi siya na lang naman ang choice, eh. Wala nang iba. Sige nga, sino pa ba ang choice ninyo para maging vice president? Yung mga nababalita natin na talagang oposisyon. Di ba siya na lang? Wala na eh. Wala ka nang mababalitang may nagtatangkan tumakbo sa oposisyon na vice president kung hindi siya. Bakit hanggang ngayon hindi kayo makadecide? Di ba? Kawawa naman to. Masyadong latak na. Kawawa talaga si Trillanes. Alam niyo yun, parang unang-una sinabi niya na, hindi tatakbo si Robredo, ako na lang ha. Yung Isambayan parang sinasabi nila, si Robredo na lang. Totoo, di ba? Tapos biglang, sa vice president, sandali lang ha, tatanong muna natin si Robredo, may choice pa ba kayo? Hindi, yung totoo, may choice pa kayo kung sino? Wala na eh. Lahat tumakbo ng presidente, yung mga kinakausap ninyo. Sino pa ang choice ninyo para maging vice president nyo? Si Trillanes, bakit di nyo pa i-declare? Kawawa. Trillanes? Ano ba vitamins mo? Anesthesia? Hindi ka makaramdam. Ano ba yan? Sabi naman ni Trillanes, sa endorsement ng Isambayan, sana ay mahikayat si Robredo na magdesisyon na tumakbong pangulo. Isang bagay lang ang dahilan kung bakit sana gusto ko siyang tumakbong vice president si Robredo. Para makadebate siya ni Pangulong Duterte, no? Imaginein mo yun, debate sila ni Pangulong Duterte. Ano kaya itsura ng debate ngayon? Kasi nandiyon si Isko, nandoon si diba? Debate ng mga presidente ngayon. Tapos si Robredo. Siguro, ito lang hinala ko lang Yung debate, sigurado ako magbobolahan lang sila doon. Pustahan tayo. Pupurihin lang nila isa't isa. Para magmukha silang tanga. Pero excited ako Excited talaga ako na
magdebate sila. Pwede kaya akong mag-file ng candidacy ko? Payagan kaya ako ng COMELEC? Gusto ko mag-file ng candidacy ko sa presidente para sali ko sa debate. Sali kaya ako ng mga media sa debate? Mang-uururat lang ako doon, no? Pwede kaya yun? Ang gulo siguro nun makikisali ako sa debate. O vice president na lang. Sino ba? Ay, ayoko nun si Mr. President. Kaya na doon si Mr. President. Sali tayong presidente. PDP. Sali ako sa inyo. Saling pusa. Nakikigulo. Sali ako sa inyo, sir. Ako na lang ang pambato ninyo. Para madebate ko lang sila. Ito. Diba kahapon pinag-usapan natin yung eksena na kung saan tila parang masyado din i-discourage si Pangulong Duterte tumakbo na Pangulo? Vice President. Sorry. Diba? Una, naglabas sila ng survey na kung saan sinasabing illegal daw yung pagtakbo ni Pangulong Duterte. Tapos naglabas naman sila ng survey na talagang nangunguna si Mayor Sara para medyo ang dating nun, umatras na lang si Pangulong Duterte Vice President kasi nangunguna na may anak niya. Diba? Tapos, nilagay talaga na pangalawa si Pangulong Duterte sa Vice President. So, kung ikaw ang pabasa nun, pangalawa lang si Pangulong Duterte, Vice President, tapos number 1 si Mayor Sara. So, atras na lang si Pangulong Duterte, di ba? Yun yung nakikita natin eh. Eto just to confirm, may hinala. Ngayon naman, pati itong walang kakwenta-kwenta na tanong. Isang termino lang na may 6 na taon, yan ang itinatakda ng ating saligang batas sa panunungkulan ng isang Pangulo. At sabi ng 3 sa bawat 4 na Pinoy, tama lang daw ito. Yan ang lumabas sa bagong survey ng Social Weather Stations. Tinanong dito kung sang-ayon ang respondent sa single 6-year term limit para sa presidente. 75% sa 1,200 respondents ang agree dyan. 11% naman ang hindi sang-ayon, habang 14% naman ang undecided. Sa mga undecided na yan, mga kapatid, ang average recommendation nila ay dagdagan ng kahit isa pang termino ang pagkapangulo at bawat termino ay dapat may 7 taon para manungkulan. Nito lang pong Lunes, lumabas ang SWS survey na nagsasabing tutol ang 60% ng mga Pinoy na tumakbong VP si Pangulong Duterte. Paglabag daw nito sa intensyon ng saligang batas. Gets ninyo? Ngayon naman, ang packaging, yung mga tao parang ayaw na nila ng extension for a president. So, ang tinatarget talaga dito si Pangulong Duterte. Tapos, ikinunik nung sasalita doon sa survey no isang araw na 60% sinasabing illegal na tumakbo si presidente. Puro News 5 yan. Lahat ng balita na yan, yung mga News 5, mahilig sa ganyan.